Ikawalong kabanata sa pagpapatuloy. Binuksan ng ating bida ang pintuan ng kanilang bahay. Na napasabi ang kanyang ama na Wumon. Nagbalik na daw siya. At pagkatapos ay inilapag ng ating bida sa lamesa ang supot ng pera na sinasabi nito na ito daw ang pera para sa gamot ni inay. Na nagulat naman ang kanyang ama na sinabi na tila nakuha niya na rin daw ang painting. Pero saan galing daw ang perang ito? Habang sinasabit ng ating bida ang painting. Sinasabi nito na naging ganun lang daw. At pinalad daw siyang nakuha ang painting at ang pera. Na nakatingin ang kanyang ama na hindi makapaniwala. Bumaling ng tingin ang ating bida na sinabi niya sa kanya na pero mali daw na ibenta niya ang painting nang hindi niya alam. At kung magtatago pa daw siya ng lihim, sasabihin na daw niya ito sa kanyang ina. Na napasabi ang kanyang ama na okay. At pagkatapos ay napasabi ito sa kanyang sarili na ano daw ang nangyari sa kanya. At parang may kakaiba daw. Parang nakuha na daw niya ulit ang kanyang mga kaisipan. Kumuha ng bangko at umupo sa harapan ng painting ang ating bida. Nakatingin siya at sinabi na babalik na daw siya sa loob ng pantasya ng painting. At nais daw niyang makatagpo muli ang mga linya mula sa painting na naggabay sa kanya. Sa loob ng kanyang katawan noon. Na tiningnan ng kanyang ama ang ating bida na may pagkainis na sinabi na ano pa nga daw ba. Siya daw ay bumalik na sa dating niyang gawain. Pinagmamasdan siya ng kanyang ama habang nakatingin pa din ang ating bida. Nabigla itong napasigaw na sinabi na ito daw ay hindi gumagana. Na nagulat naman ang kanyang ama na sinabi nito na ano daw ba ang problema niya. Na nakatingin pa din sa painting na sinabi niya sa isip na bakit daw hindi na siya makabalik sa pantasya. Makikita ang mata niya na sinabi pa niya sa isip na baka dahil daw sa dami ng nangyari ngayon. Siguro daw kailangan niya munang matulog at subukang muli bukas. At sumapit na ang umaga na makikita ang kanilang bahay. Na nakaharap ang ating bida sa painting. Na ito ay nadismaya na sinabi niya na hindi pa rin daw gumagana. Makikita ang kanilang bahay. Nakahigang pinagmamasdan ng ating bida ang painting na sinasabi nito na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ito gumagana. Sumapit na ang gabi at makikita ang kanilang bahay. Kung saan patuloy na nakatingin ang ating bida sa painting na sinabi muli nito na hindi pa rin daw ito gumagana. Napansin siya ng kanyang ama at nasabi nito na hindi na daw nakapagtataka kung hindi siya nagbago kahit kaunti habang pinagmamasdan pa din nito ang painting. 4 na araw ang lumipas. Na makikita na naman ang kanilang bahay. Na naiinis na ang kanyang ama sa kanya habang sinasabi nito sa harap ng painting na sige na pakiusap. Sa sobrang inis ng kanyang ama ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at sinigawan na siya nito na siya daw na tanga-tanga. Sinabi ng kanyang ama na wala daw siyang pakialam kung mabali niya ang pangako. At wala rin daw siyang pakialam kung magsumbong siya sa kanyang ina. Pero itigil na daw niya ito kaagad. Galit na daw siya at siya ang dahilan ng ikamamatay niya. Dagdag pa nito na akala daw niya ay bumuti na daw siya pero parang lalo pa daw siyang lumala. Nanlaki ang mata ng ating bida nang sinabi pa ng kanyang ama na gaano pa daw katagal niya pahihirapan ang kanyang mga magulang. Para na rin daw sa ikabubuti niya, dapat na daw sunugin at itapon ang painting. Nang marinig ng ating bida ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama ay nalungkot ito. At hinawakan nito ang kamay ng kanyang ama at humingi ito ng tawad. Habang hawak ang dalawang kamay ng kanyang ama ay malungkot nitong sinabi na naging masyado daw siyang makasarili. Huwag na daw siyang mag-alala dahil hindi na daw siya babalik sa dati niyang ugali. Nagulat ang kanyang ama at nasabi nito na talaga daw ba. Makikitang buong puso siyang humingi ng tawad sa kanyang ama. Na ipinagtaka nito sa nakita sa kanyang anak. Sinabi pa ng ating bida na nawala na daw ang ilusyon ng tuluyan. Kung para lamang sa kapakanan ng magulang niya. Kailangan na daw niya itong isuko at kalimutan na. At pagkatapos ay malakas na umiyak ang kanyang ama, hawak pa din sa kamay ang ating bida. Na ikinagulat naman ito na napasabi na ama. Ano daw ang problema? At bakit daw siya ay umiiyak? Natumugon ito na sinabi na Wumon. Matagal-tagal na rin daw simula noong huling beses na nagsalita siya ng naaayon sa edad niya. At mukhang nakarecover na daw siya. Matapos ang matagal na panahon. Na nakatingin ang ating bida sa kanyang ama na sinabi sa kanyang sarili na ama. Natatakot daw siyang naakit siya ng painting at nabuhay ng parang hangal sa lahat ng panahong ito.
nang hindi namamalayan ang epekto daw nito sa kanyang mga magulang. Nakokonsensya siyang napakagat sa labi na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hindi daw siya naging mabuting anak. At sana daw ay patawarin siya ng kanyang ama. Mula daw ngayon, mabubuhay siya ng maayos. Habang makikita ang kanilang bahay ay napasigaw ang kanyang ama na Wumon sa wakas nagbalik ka na sa katinuan. At pagkatapos ay inihatid na ng ating bida ang kanyang ama sa kanyang tulugan. Na ito ay pinagmamasdan niya. Habang nakatalikod na nakahiga sa kama ay sinasabi nito habang umiiyak na ang kanilang Wumon daw ay talagang bumalik na sa kanila. At pagtapos nun, ang ating bida ay muling humarap sa painting na pinagmamasdan niya ito. Na makikita ang kanyang mata na nakatingin sa painting. At siya ay pumikit. At isang imahe ng matandang saigs na gumuhit ng painting ang nakikita at isang bata na nakahiga. Na sinasabi nito na patawad, anak. Mukhang hindi daw niya natupad ang pangako niya sa kanya. Na sinabi pa nito na ang Taeyang Jichay ay isang bagay na hindi daw kayang pagtagumpayan ng kahit na sino. Ang Taeyang Jichay ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay labis na napupuno ng enerhiya o apoy. Ang sinumang mayroong Taeyang Jichay ay inaasahang mamamatay sa loob ng 7 taon. Na nakita ng ating bida ang mga pangyayari na kanyang ikinagulat. At napasabi siya habang nakatingin sa kanila na nasaan daw siya ngayon. At ang taong iyon daw ay nabiglang nagsalita ang matandang saigs na sinabi na kumusta siya. May sakit daw ba siya? Na napasabi naman ang ating bida na napatingin na ikaw. Na sinabi pa ng matandang saigs habang pinapanood nila ang ginawa niyang pagpapagaling noon sa bata na ang kanyang pagnanais daw na subukang ayusin ang Taeyang Jichay ang naging sanhi ng pagkasira ng aking Xian. At iyon daw ang kakayahang umakyat patungo sa immortalidad. Na napasabi ang ating bida na Taeyang Jichay. Sinabi pa sa kanya ng matandang saigs habang makikita ang batang nagme-meditate na Taeyang Jichay. Ito daw ay tumutukoy sa isang tao na ipinanganak na may labis na malakas at pabago-bagong enerhiya. At ang tao daw ay nagdurusa mula sa hindi pagkakatimbang ng yin at yang at labis na mahina. Sila daw ay mamamatay pagdating ng kanilang 20 taon. Na napasabi ang ating bida na hindi. Na sinabi naman ng matandang saigs na ang Taeyang Jichay daw ay isang bihirang sakit na nakakaapekto sa isa sa bawat 100 tao. At sa sobrang bihira daw nito kaya't marami daw ang hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Na sinabi ng ating bida na kung gayon ang mga batang ito. Na tumugon ang matandang saigs na tama daw siya. At sa nakaraang 200 taon, pinag-aralan daw niya ang sakit na ito at sinubukan niyang iligtas ang mga batang ito. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sarili na nakatingin sa painting. Na nagulat siya na napasabi na siya daw yon. Na sinabi ng matanda sa kanya na gusto daw ba niyang makita ang loob ng kanyang katawan. Na siya ay nagulat na makikita ang kanyang mga mata. Na sila ay napunta na sa loob ng kanyang katawan. Na sinabi ng matanda sa kanya na ang celestial at divine na paggamit daw ng espada na nagdudulot ng walang katapusang pagkakaisa. At paggamit daw ng espada ng langit at lupa na naglalaman ng lohika ng lahat ng bagay sa universo. Dagdag pa niyang sinabi na ang 2 estilo daw ng martial arts na ito ay nagsanib at pumasok sa mga daluyan ng dugo. At pinapawi daw nila ang apoy na nagsusunog sa kanyang katawan. Na nagulat ang ating bida na napasabi na pero ang ibig sabihin. May Taeyang Jichay din daw pala siya. At ang landscape painting daw ay ginawa para pagalingin siya. Na tumingin sa kanya ang matanda habang tumatawa na Sung Wumon. Matagumpay daw niyang nalampasan ang sumpa at nabuhay lampas sa kanyang 20 taon gulang. At nararapat daw na magbigay ng pagbati. Na mabilis na tumingin ang ating bida na napasabi na master. Na tumingin sa kanya ang matanda na sinabi nito na tila ang kanilang relasyon daw ay sa wakas ay umabot na sa kanyang katapusan. Nananlaki ang mata ng ating bida sa kanyang narinig. Na sinabi pa sa kwento na ang Dao, sa huli, ay hindi tumutukoy sa isang natatanging landas. At wala daw itong pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama sa Dao. At iyon daw ang dahilan kung bakit may mga Shinseon at Maseon sa mundo. Ang Shinseon ay tumutukoy sa mabuti, lalo na sa mga hermit ng Taoismo na iniiwasan ang mga kasiyahan sa mundong ibabaw at nagtatago sa kagubatan upang mamuhay ng isang malihim na buhay. Ang Maseon naman ay tumutukoy sa masama.
At mayroong daw Joseon ang mga lasenggo. At ang Aksyon ay mga kasuklam-suklam na tao. At ang Kyomso naman ay ang mga great swordsman. Ano man ang sabihin ng iba, huwag mong isipin na ang Dao ay laging pareho. Hanapin mo lamang ang iyong sariling landas at dahilan. At pagkatapos ay bumalik na sa kanyang sarili ang ating bida na siya ay nagulat na nagtataka. Nang makita niya ang painting na nawala ang mga guhit. Na siya ay nakatingin pa din na sinabi na ang painting daw ay isa ng blangkong kanbas. Siyempre, hindi daw pala yon isang panaginip. Na maluha-luha pa niyang sinabi na ibinigay daw sa kanya ng Saigs ang painting ng may dahilan. At siya ay isang martial arts. Na nag-iwan upang pagalingin daw siya sa kanyang sakit. Na siya ay yumuko sa harap ng painting na sinasabi na maraming salamat daw. Sinabi pa niya na ang buhay daw na ipinagkaloob niya sa kanya ay pangalagaan daw niya ito at gagamitin ng mabuti. At pagkatapos ay makikita ang bilog na buwan sa kailaliman ng gabi. At isang tao ang nakaupo sa taas ng bubong. Na sinasabi nito na magandang makita daw na siya ay nabubuhay ng maayos. Na makikita ang mata nito na nakatingin sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang ika-8 kabanata. Ika-9 na kabanata sa pagpapatuloy. Umaga na. Makikita ang kanilang bahay. Na ang ating bida ay sumisipol. Na masayang sinasabi niya na mas magaan daw at mas buhay na buhay ang pakiramdam ng katawan niya. Ang saya. Mula daw ngayon, magsisikap at mabuhay ng maayos daw siya. At makikita ang kalangitan. Na kumuha ng tubig ang ating bida. Buhat ang kinuhang tubig ay masaya siyang bumalik sa kanilang bahay. Na inilapag na niya ito habang nakangiting sinasabi na kamangha-mangha. Ni isang patak hindi daw niya nahulog. At pagkatapos ay kinuha niya ang map. At nilinisan niya ang buong bahay nila. At sinalansan niya ang mga pinggan. Na ito ay mabilis niyang sinalansan sa kanyang mga lagayan. Na napalingon siya nang tawagin siya ng kanyang ina, siya daw ay kamangha-mangha. Na mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay na sinabi niya sa kanyang ina na bakit daw siya lumabas. Ang aga pa daw. At malamig pa daw ang hangin sa bukang liwayway. Magmadali daw siyang bumalik sa kwarto niya. Natumugon ang kanyang ina na sinabi nito na napakasipag daw niya mula kaninang umaga para sa kanyang ama. At nagsimula na daw siyang magsalita ng naaayon sa kanyang edad. Ang puso daw ng kanyang ina ay sobrang saya. Maraming salamat daw sa kanya. Kanyang wumon. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang isip na pingmamasdan niya ito na ganito na daw kapayat ang mga kamay ng ina. At sobrang lamig pa daw. At inalalayan ng ating bida ang kanyang ina na sinasabi pa niya na sige na, ngayon ay magmadali na daw siyang bumalik sa kanyang kwarto. At baka mag-alala na daw ang kanyang ama. Natumugon itong nakangiti na okay, sige anak. At pagkatapos ay makikita ang kwarto ng kanyang ina. Kung saan ito ay nakahiga na sinasabi sa ating bida na ang saya daw niyang makita na parang bumalik na siya sa dati niyang sarili. At kapag naaalala daw niya kung paano siya dati, siya daw ay na hindi na niya itinuloy ang sinabi. Na ang ating bida ay nakatingin sa kanya ng malungkot sa naluluhang ina. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na napakasama daw niyang anak. At pakiramdam daw niya siya na ang pinakamasamang anak sa mundo. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na siya daw ay magmadali ng magpahinga. Na isinara na niya ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Na napalingon siya nang sabihin sa kanya ng kanyang ama na anak. Napakaaga daw naman niyang gumising. At biglang sinabi ng ating bida na inilagay pa ang kamay sa dibdib na sinabi nito na mula daw ngayon, tutulungan daw niya siya sa pamamahala ng inn. At kung may mahirap daw na gawain, siya na daw ang gagawa. Na maiyak-iyak naman sa gulat ang kanyang ama sa kanyang narinig. Na mabilis na niyakap ang ating bida habang ito ay umiiyak na sinabi na kaya ang kahapon daw na nangyari ay hindi isang panaginip. Anak ko. Na sinabi naman ng ating bida na tumigil na daw siya sa pag-iiyak. Sinabi pa ng kanyang ama na maraming salamat, Umon, maraming salamat. Salamat daw sa lahat ng Diyos sa langit, sa Jade Emperor, Buddha, salamat daw sa kanilang lahat. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya habang siya ay nahihirapan na ama. Pakawalan na daw niya siya. At kailangan na daw niyang bumalik sa pagtatrabaho. Na siya ay nagulat. At napasabi sa kanyang sarili,
habang nakatingin sa umiiyak na ama na hindi daw niya kaya. Hindi daw siya makakalabas. Pero syempre, parang ipinanganak daw ang ama na may walang hanggang lakas. Sinabi pa niya na nakakagulat daw talaga na para sa isang hindi marunong ng martial arts. Sobrang lakas daw niya. Makikita ang kanilang bahay na sinigaw ng ating bida na ama. Bitawan niyo po ako. Sabi ko kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Na nagulat ang kanyang ama na napasabi na trabaho. Okay sige, pasensya na daw dahil hindi lang daw siya makapaniwala. Makikita ang mga nakasalansan na gamit at lamesa na napakalinis. Na masayang sinabi ng kanyang ama na ang linis daw ng kanilang inn. Siguradong hindi daw madaling linisin ang maruruming bahagi. Hindi daw ba sumasakit ang katawan niya, woman? Mayabang pang sinabi ng ating bida na hindi daw naman. Sa kabaligtaran, sobrang sigla pa daw nga niya. Natumawa naman ang kanyang ama na sinabi nito na kung ganoon, siya na daw ang maghahanda para salubungin ang mga bisita. At malaya daw siyang lumabas at magsaya saglit o gawin ang kahit anong gusto daw niya. Na napasabi naman ang ating bida na gawin daw ang gusto niya. At biglang may naisip ang ating bida. At pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa malaking bato na iniwanan ng bakas ni Master Jinwon. Na sinabi pa niya na nandito pa daw ang mga bakas ng paa, malinaw na malinaw. Natumayo siya sa ibabaw ng bato na sinabi pa niya na hindi daw kapanipaniwala na ang isang tao ay makakapag-iwan ng ganitong kalalim na mga yapak sa isang malaking bato. Ito daw talaga ay kamangha-mangha. Dagdag pa niya na tinawag daw niya itong divine and ethereal captivating movement, tama ba? Subukan daw niya ito. At inilagay niya ang kanyang paa sa bakas na iniwan ni Master Jinwon na sinasabi niya na dito, ganito. At pagkatapos daw nun ay ganito. At nang siya ay muling gumalaw ito ay natumba sa malaking bato. Habang umupo siya sinabi niya na hindi daw ito biro. Tila mahirap daw talagang matutunan ang mga galaw ng martial arts. Na inulit niya ulit ang pagtapak sa mga bakas. Na siya ay nakangiti na sinusundan ang mga bakas sa malaking bato. Na sinabi pa niya sa isip na ito daw ay masayang gawin. At sinabi sa kwento na kahit daw na ganun. Tuwing nakakaramdam daw si Wumon ng panghihina ng loob tungkol sa landscape painting. Magfo-focus siya sa mga aral ng martial arts mula kay Jinwon Mayong. Sinabi pa sa kwento na ang ating bida ay patuloy sa pagsunod sa bakas ng paa sa bato na sa maraming araw daw, nagsikap si Wumon na matutunan ang mga galaw. Dahil kahit gaano daw pa siya nagbago, nanatili pa rin daw siyang hindi tinuruan sa martial arts. Gabi na at makikita ang bahay ng ating bida. Kung saan ang ating bida ay nakahiga sa kanyang kama na sinasabi na hindi pa rin daw niya nakuha. Ngayon, pati ang matulog parang isang pag-aaksaya daw ng oras. Na biglang may naiisip siyang gawin. Na siya ay nagme-meditate na sinasabi sa isip na ang celestial and divine swordsmanship. Na makikita ang kanyang mata na nagko-concentrate. At pagkatapos ay ibinukas niya ang kanyang mata. Na mabilis siyang lumabas sa kwarto. Na tumatakbo siyang sinasabi na sige. Siguro daw magandang hindi siya makatulog. At dapat daw niya itong gamitin paminsan-minsan kapag hindi siya makatulog. Na nagulat na napasabi naman ang kanyang ama na Wumon. Saan daw siya pupunta sa ganitong oras? Na sinabi ng ating bida na hindi daw siya makatulog, kaya mag-ehersisyo daw siya. At huwag daw niya siyang alalahanin. Ama. Na sinabi ng kanyang ama na puno daw siya ng lakas, hindi daw ba? Ang saya daw talaga maging bata. Habang tumatakbo ay naisip niya ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na lakas. At naalala pa niya noong niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama na sinabi pa niya na baka ito daw ang dahilan kung bakit hindi daw niya matutunan ang mga galaw ni Master Won Mayong. Baka daw dahil sa pagkakaiba ng lakas ng kalamnan. At sa tuwing umaasa daw siyang makalapit sa pagpapahusay ng mga galaw niya, nabibigo daw ang katawan niya na sundan ito. Iyon na. Iyon daw siguro ang dahilan. At pagkatapos ay makikita ang langit at ang buwan. Na ang ating bida ay gumagawa ng ehersisyo na nakatiwarik nagtataas baba gamit lamang ang dalawang daliri. At sinabi sa kwento na tama daw si Wumon sa kanyang pag-iisip. Wala daw siyang pagkakataon upang sanayin ang kanyang mga kalamnan sa buong panahong ito, kaya hindi daw niya kayang makahabol sa bilis ni Jinwon Mayong. Sinabi pa sa kwento na malapit nang sumapit ang umaga na siya ay nagtataas, baba pa rin siya gamit ang daliri na nag-focus daw si Wumon sa pag-aaral ng mga galaw ng martial arts at pagpapalakas ng kalamnan.
At ang mga kalamnan daw na pinalakas dahil sa metamorphosis ay mabilis ding umunlad kumpara sa iba. Ilang araw daw ang lumipas ng ganito na ang ating bida ay makikita na nagbubuhat ng batong malaki. At pagkatapos ito ay kanyang ibinagsak sa lupa. Sinabi pa niya habang nanginginig pa ang kanyang katawan, na sino daw ang mag-aakala na magiging ganito siya kalakas. Sinabi pa niya na makikita ang langit na ito daw ay napakahusay. At susubukan daw niya ulit ito. Na ang ating bida ay sinimulan na muli ang pagtapak sa mga bakas sa bato. Na sinasabi niya sa kanyang sarili na medyo mas malapit na daw. Sa pagmaster ng mga galaw niya. Na itinapak niya ng malakas ang kanyang paa sa bakas na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kaya na daw niyang sundan ang mga galaw niya ng kaunti pa ngayon. Na sinabi pa niya habang nakangiti na may imahe ni Master Jin Won sa kanyang tabi. Na ito daw talaga ay sobrang saya. Na makikita ang muka niya na masayang sinabi niya na sobrang saya daw mag-ehersisyo ng ganito. At biglang may lumabas na linyang itim sa kanyang kamay. At pagkataas niya ay isang espada ang bigla niyang naipalabas sa kanyang kamay. Na makikita ang kanyang mata na kanyang ikinagulat nang makita niya ito. At pagkatapos ay bigla itong nawalang bigla. Tumingin sa kanyang palad na sinabi pa niya na ang espada daw ay lumabas sa kanyang kamay. Na sinabi pa sa kwento na pinahusay daw ni Wumon ang mga galaw ni Jin Myung at natural na nabuo ang mga stroke ng landscape painting. Instinktibo, nang hindi daw niya namamalayan. Ito daw ay kilala bilang paghahangad para sa espada. Na itinaas niya ang kanyang kamay na pinagmamasdan niya na sinabi na kaya na daw niyang gamitin ang mga pamamaraan ni Jin Myung. At lumikha ng isang espada. Na itinikom niya ang kanyang kamao na sinabi pa niya na kailangan daw niya ng espada. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata.